Good afternoon. At mag-update tayo about sa mga REIT, Real Estate Investment Trust. So, Saturday ngayon. Kaya simulan na natin. Ayan. Let's start with AREIT. So, ano ba yung nangyari dito? Ayan, silipin muna natin dito sa weekly chart. Laglag na guys eh. Ayan sa may support, no? Talaglag na guys. And as of now, hindi pa siya oversold. Ayan. So, let's see sa sa daily chart mamaya. Ayan, pamaya-maya. Ayan, pero dito kasi may wick. So, it means bounce yan sa ayan, sa lower time frame, no? Nag-bounce sa area na to. Dito, guys. Ayan. We have a bounce here. 38. Ayan. And i-check na natin ngayon, Ayan, sa daily chart. May gap down dito. Okay. May gap down. Okay, tas bagsak. Rally ng konti, tapos na-reject ulit. No? Well, tingnan natin kung makaka-recover ba or magre-retest ulit sa may support. So, yung support natin for this one, ayan, sa 38. 38 point something, no? Ayan, sa may green box na to. Diyan. For our chart, tingnan natin. Ayan. So, dito sa lower time frame, mas maraming mga gap. Okay? So para na-fill lang yung dito. Na-filled lang yung gap up. Ayan. You have here a pullback, tapos medyo na-sustain, no? Yan, pero still, yung setup na to, bearish pa rin pagka ganito, no? So, yun nga lang, meron na tayo ditong higher low. Ang problem, sa lower time frame, pero sa daily chart, kung titignan natin, hindi pa to obvious eh. Kasi pwede pang malaglag. Ayan, no? And once na bumaloktot to, so it means high chance na babalik. Ayan, sa may green box kung saan siya na nagkaroon ng bounce, no? For this one. Ayan, then we have CREIT. Don't forget to subscribe, guys, ayan, sa ating channel. And paki-hit yung notification bell para palagi kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin. So far, this one, kailan ba to? March 9, ano ba yun? March 9, Monday, So, sobrang haba ng week. Grabe guys to, Ayan, pero the good thing, of course, bumalik. So, nag-close dito sa may taas. Okay? And right now, is still holding on pa rin based sa daily chart. Pero silipin muna natin dito sa weekly. So, sa weekly, laglag na rin doon sa may trend line natin since 2022, no?
Well, tingnan natin kung saan siya nagkaroon ng bounce. Somewhere here sa area na to. Yung bounce niya dito, guys. Ayan, no? So, just in case lang na hindi mag-hold. So, ang next, next setup for this one. Somewhere here. Ayan, sa may 3.2, no? Ayan, pero tignan pa rin natin kung mag-hold kasi nga bumalik eh. Bumalik dun, guys, no? So, sa daily chart, somewhere here, ang possible next support for this one. CREIT 3.2, no? Malapit dun. Daily chart. Ayan. Next, ano pa? PREIT. PREIT. Okay. Weekly chart muna tayo. So, ano nangyari? Still boring pa din yung mismong chart. Ayan, pero still holding on, ano. And remember, yung mga close na to, nasa gap lang. Okay? Between sa resistance and support. Ayan, so bounce lang to, no? Pa-bounce. Of course, mas visible yan dito sa daily chart. Ayan, oh. So, we have here a rally. Okay, tapos bagsak. Bounce ulit. Bagsak. Then, medyo naging weak, pero pinilit, ano? Ayan. Kasi kung titingnan natin, naging weak na lang siya rito eh. Kumbaga, hindi na-sustain yung buying pressure. Ayan, then bumalik ulit dito. And medyo nag-rally ng konti, no? So, sa part na to for PREIT, mas maraming retest dito sa baba. Pagka ganyan, guys, medyo delicates tayo. Yung ganitong setup, no? So, 4 na touch. So, may support. Okay, tapos dito naman, we have here 1, 2, 3, and 4. So, it means still neutral. Pero kung pagbabasihan natin yung itsura, mukhang mukhang mas lamang dito, guys, ano? Since yung last touch sa may resistance is weak lang naman. Compare dito sa may baba. May mga body eh. Diba? Ayun na body ng candlestick. Ayan. And once na mag-retest, tas di mag-hold, yun lang. So possible malaglag tayo dito somewhere here sa 1 or below 1, no? For PREIT. Ayan. So, yan guys yung nakikita natin. Pero still, yung setup na ganito, possible pa rin. Ayan, no? Nag-revisit. And potential, magta-touch ulit dito, no? So, unless na lang kung sobrang weak na at wala nang demand, no? Or mahina yung demand, guys. Ayan. So, let's see. And next natin, MREIT. Weekly chart. So, sa weekly chart, still intact pa din to. Sobrang boring, no? Sobrang boring niya, pero still consider as good to, no? May pattern. Yes. Okay. Pero sa part na to,
Ayan, kasi pag hindi nag-hold, medyo tagilid, no? Somewhere here sa area na to. Ayan. So, support na to for MREIT. And once na hindi mag-hold, medyo babalik tayo sa gawing baba. Somewhere here sa 12.5. Ayan, since andito pa naman tayo sa may current support at bumalik nga dun sa may trend line. May trend line tayo dito sa diagonal noong 2022. Ayan, still intact pa din yan. Intact pa din. Ayan, okay. So, still intact pa din. No? So, from here, galing sa gawin taas, kaya medyo delikado. Ayan, so tingnan na natin. Tapos, we have here a bearish crossover. So, it means, expect natin na magkakaroon to ng volatility sa Monday. Somewhere here, sa may support. Pwedeng mag-retest ulit dito. Ayan, 13.37. Ayan, sa may loob ng green box. Somewhere here. Next natin, guys, RCR. Ito kasing mga REIT na to. Goods to, guys, kung kung pan-dividend play. Mag-DCA lang na mag-DCA. Much better kung mura, Ayan. So, syempre, bago kayo bumili, do your own muna research, Ayan. So, for this one, laglag din, guys. So, overall, pagka tinignan natin yung trend, bearish ba to or hindi? Kasi, mapapatanong tayo, lahat pababa, ayan, Ayan, pero, ang natin dito, nakikita natin, of course, opportunity, guys. Ayan. This is, considered as opportunity. Ayan, para makapag-DCA. So, sa part na to, for this one, RCR, medyo din na nag-hold sa may support. So, ang possible, somewhere here. Next stop, somewhere here. Ayan, sa area na to. Dito, guys. 6.6. So, may loob ng green box, guys, Laglag na rin, for RCR. Tapos, ayan. Kitang-kita dito, bearish. Yung trend since last year, 2025. Lower high, lower low. Bearish, So, ang next, possible stop. So, unless kung bumalik dito sa may loob ng green box, still malapit pa rin naman, So, ang next, possible stop, 6.6. Pwede rin. O, same here. Parang pare-parehas lang ng chart, Pag pinagbasihan natin yung mga recent nating nakitang chart. So, opportunity to, para makapag-DCA. DDMPR. Double Dragon. So, for this one, Double Dragon, same pa din. In my own opinion, let's wait first na ma-hit yung current support natin somewhere here sa 1 piso, somewhere here sa area na to, sa may loob ng green box. Pero i-take note natin,
it doesn't mean na ito na talaga yung pinaka ano niyan, all time low, no? Kung titingnan natin, nasa weekly tayo, hindi pa rin safe sabihin na ano na to, na eto na guys yung pinaka bottom, no? Etong area na to, so still question mark pa din yan. And kasi kung di mag-hold, so magbi-build na naman ng panibagong ano yan, bottom, no? Ayan. So for this one, ang pinaka ano dito, yun nga, mag DCA, wag mag all in, ano, especially kung magbi-build kayo ng portfolio. Yeah, so chill lang, wag agad all in. Ayan, and I think we're done na for this video, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.